Hindi yan mukha ni Amaterasu mga bok, pero ang method na ginamit kay Amaterasu. So kung mapapansin yung mga bok, ayan, nakakurva no. So rising sun yan mga bok. No, kaya tinaguri ang land of the rising sun, yung Japan. So yun yung method na gagamitin natin, sisilip at tatayo. Pero hindi yan indicator ng mga inside track mga bok. Yan ang indicator mga bok na may inside track dito sa bato na to. Bilog na bilog, makinis mga bok. Yan. Sobrang kinis ng ano na to. Papasok talaga yan mga bok. Ano, ano, papasok bilog na bilog. Maluwag pa sa isang daliri mga bok. Ayan, oh. Oh, nagagalaw-galaw pa. Indicator yan mga bok na itong bato na to may laman. Yan. Mababa pa to sa tuhod ko mga bok. Bilog na bilog yan ha. Makinis. So, ibig sabihin, itong pinagmarkahan nilang mga bok may laman din. Yan. Pansinin nyo to mga bok. Ayan, oh. May crack na. Ganon si Amaterasu mga bok, di ba? Yung cave na pinagtaguan ni Amaterasu, tinabunan ng malaking bato. So ito, napakalaking bato ito mga bok. Ano, grabing kalaking bato. Yan. Tapos ito, nakakrack na yan mga bok. Paikot yan dun sa ano, hanggang sa likod. So yung crack din na yan mga bok, abot din yan sa taas. May hole pa pala dyan mga bok. Yo. Hindi ko naabot. Yan. So ito, binasag lang ito mga bok. So itong crack na to mga bok hanggang dito lang. Ayan. So ito na yung target natin mga bok. Pansinin niyo mga bok, may hole ano, na may tumawid na linya. So break this marker. Marker yan mga bok. Kasi nandito yung hole sa baba. Ayan. Oh, patusok yan mga bok. Parang alas 12 pero nasinangga yan dito. So yan mga bok, sobrang lalim ng ano na to. Ayan. Pinagitnaan na naman to sa ilalim. Ang target natin mga bok nandun sa ilalim. Ayan, surface yan mga bok. So yung item natin nasa ilalim. So ibig sabihin, sa pinakailalim ng bato na to, nakalagay ang isang deposito. Ayan mga boko. Malalim din to na hole, pero hindi masyadong pilog. So may tumawid ditong linya. Ayan, dito lang sa ano niya. Parang meron pa yata dito. Ah, ay wala na. Wala na pala mga bok. Yun lang pala. So, code ni Yen. Yan, small. Papasok na naman. So, kasya tatlo mga boko. Ah, kasya tatlong daliri. Dito apat ay tatlo din pala. So yan, ang indicator natin mga bok, na itong item na to nasa loob mismo dito sa bato na to, sa baba, kasi patusok yan pababa. So nasa ilalim, sobrang laki. So itong ginamit nilang mga method mga bok, kasi itong talagang mga bato dito mga bok, sobrang lambot. Kahit nga bungkalin mo lang ng itak, tatablan to mga bok. So ganun kalambot. Medyo matigas lang ikumpara natin sa lupa. So nandito na naman yan sa ilalim, pababa. Bilog na bilog. So yan yung ano niyan mga bok, yan yung indicator ng marka na yan, no. Yan. Pero nasa baba ang target natin, nasa ilalim. So ito, break this marker. Yan. Pero sa baba tayo kasi yung butas niya pababa, patusok papunta doon. Inside this rock. Yan. Dig under. Tapos inside this rock, bilog na bilog. Napakalaking bato mga bok. Yan. Sobrang laki. So, yan yung anong mga bok. Ito yung marka ng ano.
Rising sun. Ganyan lang yung indicator niyan mga bok, yang hole na yan na bilog, patusok. So, yan yung mga indicator ng inside track. So, yun naman, yan yung location ng item natin mga bok. Nasa baba pa. So, ibig sabihin, sobrang laki ng bato na to. Kasi, mula sa ground, doon pa sa ilalim. Pero nasa loob ng bato na to. Kalaking bato. Talagang magkakabasagan ng ano to mga bok. So, nakuha niyo na ba mga bok? Kung anong ibig sabihin? So, yan lang naman yung mga palatandaan dito mga bok. Wala ng iba. Maliban lang dyan sa marka na yan. At dito sa, ano, kay Amaterasu, ano, may mga small kasi dyan nakalagay. So, puntahan natin yung iba pa mga bok. So, ito naman mga bok, yo. Sana makita lang to. Yung ano na yan. Yung marka na yan mga bok. So, ayan. Kita nyo naman siguro yung mga linya mga bok, ano. Yan yung mga linya na may dalawang, ano, may dalawang bilog. Ayan. So, dito sa marker na to, ibig sabihin yan, dalawang shaft. Pero hindi ito ang target natin mga bok. Ito ang target natin yan. Sana makita lang. Yan. Malaking diamond mga bok. Na may dot sa gitna. Ayan. So, ibig sabihin yan mga bok, ang target natin, bato. Kasi yung diamond, stone yan mga bok ano. Pero sa bato na yan mga bok, itong tinutukoy niyang bato, kung gagawin natin uli na triangle yan, ayan. So, yung diamond na yan mga bok, may dalawang hidden chamber. So, since ano to mga bok, ang tinutukoy na nito bato, ibig sabihin yung isang bato, malaking bato, may dalawang chamber yan mga bok, hindi nahiwalay sa isang bato na yan. So, ito yung target natin dito mga bok, ayan o. Ayan. Sa taas, ayan mga bok, sa taas yan na, taas ng main shaft nila. Sa taas ng main shaft, doon natin matatagpuan. Kasi nakabaliktad ako mga bok. Baka mamaya sabihin yung, ay baka mamaya magtaka kayo kung bakit naging taas ito. Kasi nakabaliktad dapat doon ako. So ganito yan mga bok. Yan. Sa taas, yan V, yan yung main shaft nila. Doon natin matatagpuan yung malaking bato. Ayan, malaking diamond yan mga bok. Na may dot sa gitna. So ibig sabihin, yung bato na hanapin natin, malaki. Kasi yun naman talaga ang palatandaan pag naghanap tayo ng bato. Kakaiba, naiiba. Kill. Ano mga bok? So malaking diamond yan mga bok. Ayan o, mga 3 yata to. 3 o 4. So parang nasa mga 3 mga bok ito. 3x3 ang sukat ng diamond na yan na may dot sa gitna. So dalawang bato ang target natin yan mga bok. At bawat bato may tigda dalawang deposito. Ayan mga bok. So nandito yung isang bato mga bok oh. So bawat main shaft nila mga bok may naka-align na malaking bato. Ito yung V. Yan. Main shaft. Tapos main shaft naman nila may naka-align pa rin na isang bato. Malaki pa din. Diamond. Yan yung target natin. Indicator ng inside rock. Bawat bato mga bok may dalawang deposito. May dalawang chamber. O dalawang magkahiwalay na deposito sa loob lang ng isang bato. So ang palatandaan natin, pinakamalaking bato na matatagpuan natin sa given na parameter nito. Perimeter pala. Yan. So itong bato naman na to mga bok, ayan, sakop ito ni ayan, si Satori. Yung naunang ano ko, naitampo kong Satori dito sa channel ko mga bok. Yan si Satori pero sinira na nila. Nung hindi ko pa na meet yung mga mentor ko, so tinawag ko tong mukhang bata. Itong marka na to. So Satori method pala. Ito pa mga bok ang indicator na may naka-inside track. So ayan mga bok. Itong rectangle na to.
Pansinin niyo mga bok kung gagawin nating rectangle yan, may triangle na naman tinago. At pansinin niyo 'to mga bok, pa-slide ano. So kung lalagyan natin uli ng panibagong kanto yan para mag-straight itong side na 'to, may triangle pa rin na nawala. So ibig sabihin, itong marka na 'to mga bok, ayan, nag-indicate ito na sa isang bato may dalawang chamber mga bok, magkahiwalay sa isang bato. So ito yung marka na yan mga bok, tandaan niyo 'to. So ito naman mga bok, itong 7B, yan. So parang si Buddha yata ang ano nito mga bok, patungkol yata 'to kay Buddha. Kasi itong 7 mga bok, numbering system ito ng IGN na 8. Ito, alive human yan mga bok. Code ni Kappa yan. So kung pagsasamahin natin, 8 human. Number 8 tapos human. So yung number 8 sa mga Japanese mga bok, sacred number kasi infinite yung 8 mga bok. Yan. Yan yung gamit ng unang lumang trigrams mga bok, infinite 8, no? Pag ganyan. Kaya ginamit nila to sa divine human. So si Buddha, wala namang divine. Kasi kung gagamitin nila sa Amaterasu, goddess. So nilagay nila dito, divine human. Infinite life. Kasi buhay to. 7B. So ito lang yung ano natin mga bok. Yan target natin isa. Dalawang bato mga bok ha. Tapos yung ano natin mga bok, sa isang bato, dalawang chamber. So yun, puntahan na natin mga bok. Dito mismo sa harapan. So pupunta tayo doon sa harap. Kasi ito wala namang madadaan ng mga wall. So pupuntahan natin yan doon mga bok, mula doon hanggang sa makikita nating ano. Pero sa ngayon, sobrang dami ng ano, tumubong damo. So hindi na natin makita. Puntahan natin doon. So hanggang dito, pupuntahan natin. So nandito na tayo mga bok. Pagpasensyahan nyo kung makahal yung aso. Ito yung ano na 'to mga bok, itong bato na 'to, ito yung natampo ko sa inside rock. Na binutasan namin dun mga bok. Hindi ko na maakyat, sobrang damo na. Panay na kasi ang pag-uulan ngayon mga bok. So ito yung binutasan namin dito. Binutasan din namin yan sa ano, sa taas. Kaya lang hindi namin naipagpatuloy ano. So puntahan niyo na lang dun sa ano mga bok, mga emoji na kasama ni Kappa. Last part nun, nandun ang dahilan. So ito, nasa inside rock, naitampo ko naman na 'to. Hindi ko na maakyat, so lalagpasan muna natin mga bok at didiretso tayo sa isa pang bato. So nandito na tayo mga bok. Ayan oh, napakalaking bato mga bok ano. So ito yung pangalawang bato. Ito naman medyo okay 'to mga bok dahil hindi masyadong madamo. Yung isa kasi hindi ko na maakyat, sobrang ano na. So natampo ko naman na din na 'to mga bok doon sa Saranggola marker. So nandito yung mga ano, yung mga marka niya mga bok, natakpan na. Ayan, nandito yung marka, isang L na malaki, isang L na mahaba. So may heart na naman dyan mga bok. Hindi na maano, nandito kasi sa kahoy eh. May heart to dito sa ano mga bok. Yan, dito banda. So ibig sabihin ng heart, Kappa method. So dalawang chamber na nandito sa loob ng bato. Nandun to sa Saranggola marker yung mga marker nito mga bok. Doon ko to naitampok. Hindi ko na maano, tumubo na naman yung mga kahoy. So ito yung ano mga bukyo. Yan, letter U. So direct, dokot. So dahil sa bato ang target natin, pwede nating i-direct, pwede dokot. Pero kung itong letter U na to mga bok, hukay, so ibig sabihin dalawang shaft, isang direct, isang tunnel. So ganun yung letter U na yan mga bok. No? Yun yung ibig sabihin.
Yung heart, dalawang chamber. Kappa method, dukot. Makakapal na naman yung cover. So, ito yung ano mga bokyo. Ayan. So, triangle. Ayan mga bok. Ay, triangle. Ay, oo nga pala. Ayan mga bok. Triangle. Yan. So, ibig sabihin yan mga bok, may target tayo dito sa baba. Ayan, hole yan mga bok ko kasi yung apat na daliri. May isa pang chamber dito sa taas mga bok. Ayan, may small triangle na napapaloob sa malaking triangle na to. Yan. Yan, malaking triangle yan mga bok. Oh, napaloob siya. So, ibig sabihin, may shaft dito sa taas, may shaft din dito sa baba. May dudukutin tayo sa baba. Yan mga bok. Dalawang target natin sa isang bato kasi may naka-heart dyan. Hindi na natin makita. So, malaki yan mga bok. Ayan, oh. Isang tangkal, ano. Yan. So, dito hindi na makita yung ibang markings dito mga bok. Ay, ito. So, itong letter N na to mga bok, ayan, parang number 4 kung titignan natin. Ayan. So, ibig sabihin yan mga bok, sa taas, ito sa baba. Letter N, parang number 4 yan mga bok, ayan o. Tapos ito V. So, sa baba mga bok, ang malaki. Maliit itong sa taas. Taas at baba. May dalawang target tayo mga bok, nasa taas din at nasa baba o sa ilalim. Taas at baba. So, yung heart indicator na may dalawang ano dito. May dalawang chamber na kung saan pwede direct, pwede dukot. Yan yun. So, nandito yung saranggula mga bok. Ayan yung saranggula. Sana makita lang. Ang hirap ano yun mga bok. Ano, yung saranggula natin. Yan. Yan, letter D. Buntot niya, letter D. Tapos may letter V dito. Ayan mga bok. Ah. Tapos bilog na yan. Ayan mga bok, bilog. Tapos may linya sa taas. So yan. Dito sa gitna. Yan sa gitna ng screen mga bok. Nakahawak kasi ako sa kahoy. Kasi tatakip. Yan mga bok. Target natin, isa, dalawa. So, nasa flat o nasa wall. Ayan mga bok. So, yung target natin na yan mga bok, ayan naka-wall. No? Nasa wall. May IL pa to dito mga bok, nandun yata. Ito yung I, tapos ito yung L. Yan. Hindi na nakikita, daming damo. Ay, nako. So, ito naman yung L mga bok. Ayan. IL. So, up. Tapos ito mula sa up, pababa, mag-IL tayo. Ang layout ito ng sukat. Yan. So, mula dito sa mouth mga bok, mag-up tayo. Magsusukat lang tayo papunta doon, pataas. So, yung sukat natin mga bok, yung dalawang L. So, nandun naman to sa saranggola marker mga bok. So, may malaking L at maliit na L. So, yun yung numbering system ng IGN yun mga bok na 7. So, dalawang 7, isang malaki, isang maliit. So, mula dito mga bok, magsukat lang tayo ng 7 feet. Yan, papunta doon. Diretso lang, pataas. Kasi yan yung nakalagay dito sa I. Tapos yung L naman mga bok. So, mula dito sa mouth, magsukat naman tayo papunta doon. Yan, papunta doon sa dulo, papasok. Kasi yun yung target natin mga bok. Ang target natin nasa taas at nasa baba. Ayan mga bok, may chamber sa taas, may dudukutin tayo sa baba. So, nandito yan mga bok, umangat na kasi itong ano na to, nabasag. So, parang umangat to ng konti. Kasi yung nandun mga bok, mabigat yon. Dito kasi magaan. Yan yung bato na yun mga bok. So, pwede dukot, pwede ano. Sukat lang tayo ng 7 feet dito mga bok. Wala dito. Paakyat. So, dito tayo mag-umpisa mga bok. Ayan o.
May item dito sa taas. Ayan, mga bok hole. Ayan. So mula dyan sa hole na yan mga bok, doon tayo magsusukat ng 7 feet papunta doon sa taas. So 7 feet, doon tayo maghuhuka. Ay, doon tayo umpisang magbasag kasi nasa gitna ng nasa gitna ng bato na to. Umangat lang kasi itong mga bok, ayan, no? So sobra isang dangkal yung niyan, yung pag-angat. So yung sa baba niyan mga bok, ayan, yung dudukutin natin sa babaan dito yon. Ito. So yan mga bok, yan. Ito yung target natin mga bok. Ayan, kung mapapansin nyo mga bok, ayan o, may mga butas na formang letter C, no? Ay, sino? Letter C, ayan mga bok, ayan o. Parang letter C kung titignan. Tapos dito mga bok, may hole isa, ayan o. Sana kita lang yung hole na yan, yan. So, dito ang na to mga bok. Ito ang babasagin. So, sobrang kapal mga bok. Ganito si Kappa. So, yung heart na yon mga bok, si Kappa yon. So, yung palatandaan nga pala nito mga bok, doon to sa naunang Satori method. So, may naka-say doon mga bok, letter S, nakaganyan. Tapos, pag ganyan. Yan. So, palatandaan nun, mga naka-curve na surface ng bato. So, ito yung naka-C. So, may palatandaan pa nga pala doon mga bok, yung umbrella marker. So, parang paulit-ulit na yung umbrella marker na sinasabi ko. So, ito yung palatandaan, yung naka-curve na yan. Dito sa gitna, may hole yan, no? So, yun yung palatandaan ng umbrella marker mga bok. Naandun sa yan. Nandyan yung mga bok. Hindi ko na kasi madamo na kasi mga bok yung naka-V, nakaganyan. No? So, ito yung, ang technique naman ng saranggula. So, dito titingala yung magbabasag. Kasi yung saranggula mga bok lumilipad nandun sa taas. Kaya ginamit nila ang saranggula mga bok. No? Tapos may nilagay din silang letter N kasi sa taas at baba. So, ito pa mga bok, indicator ng taas at baba. Yan mga bok. Hole. Yung isa nasa taas, itong isa nasa baba. So, indicator yan ng dalawang item, taas at baba. Pero hindi yan nag-indicate mga bok na dyan mismo sa bato. Ang mga indicator mga bok, yung heart, tapos yung triangle, na may triangle sa loob na maliit, tapos may dudukutin tayong isa. So, yun yung mga indicator dito sa inside track na to. So, yung heart, nag-indicate lang yan ng mga bok, dalawang chamber na Kappa method. So, yun. Sana makapulutan nyo ito ng konting kaalaman mga bok.